Magandang araw at magandang gabi para sa lahat. Andito tayo ngayon ay nagsimba. Pagdasal natin ang ating bansa nang sa ganun ay maliwanagan ang lahat ng Pilipino, lalo na ang ating mahal na Pangulo. Ang nasa unahan ay ang aking pamilya. Ito. May kasamang bata. Maganda ang environment dito sa simbang ito sa Antipolo. Paligid ay puro punong kahoy. Matawag pa rin natin na Virgin Forest. Mga paalala, pakiusap po sa lahat na ilagay sa silent mode o i-off ang inyong mga mobile phones sa kabuuan ng misa. Sundin po ang panguntayan sa pagsusuot ng taong pananamit bilang paggalang sa banal na pagdiriwang. Ipinagbabawal po sa loob ng simbahan ang mga sumusunod: pagpasok ng kalaking hayop at laruang lobo, pagkakala o pag-iwan ng basura. Meron pong maaarang na basurahan sa labas ng simbahan. Panatilihin po natin ang kalinisan at kaayusan sa loob at labas ng ating simbahan. Ang isa po ay isang banal na pagdiriwang at ang pinakakasantas ng pagsamba na dapat lamang na ganito ng pagpapahalaga at pag-aaral. Maraming salamat po. Sobrang kanya. Magsigil po. Magandang hapon sa ating lahat mga kapatid. Magandang hapon naman para So sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang listahan ng Panginoong Jesus, ang banal na sanggol.
Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Yesu Kristo. Pinagkakuhan na tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikiisa kay Kristo at sa ating mga pakikiisa. Isang ito ay hindi lang na niya tayo. Bago pa nilikha ng sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa pag-ibig ng Diyos. Tayo, kanyang inalagaan upang makibahagi sa kanyang anak sa pamagitan ng Kristo. Yan ang kanyang ayunin at kalooban. Papurihan natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkakalina sa ating pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga mula ng nabalitaan tungkol sa misyon ng Diyos, kaya patuloy natin ipagdiriwang ang tinatawag natin ang kapanganak ng ating Panginoon sa Kristo na nagiging bata at patuloy na nagpapahayag ng mga iba't mga kahangahangang gawain para sa mga kabataan. So mga kapatid, bilang sa araw na ito na nagpistahan ng Santo Niño, patuloy natin na gawin ang ating sarili, magiging kahangahangang, magpakumbaba at bibigyan ng halaga ang mga kabataan. So mga kapatid, patuloy natin itaas ang ating mga panalangin, ang ating mga prayers na para sa mga kabataan, lalo na ang mga may sakit. Kaya ngayon na patuloy natin kilalanin ang ating mga nagawang kasalanan, ang ating mga kahinaan, at humingi tayo ng patawaran sa isa't isa at sa Diyos. Tayo lahat, inaamin ko sa mga kagyayang ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lumara ako ng kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon Diyos. Kaawaan tayo mga kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayan tayo sa buhay na walang hangganan. Amen. At ang pasid nakikilala ng prinsipe ng kapayapaan. Pinagkakaloob ng Panginoon ang kapayapaan at kasiglahan sa kanyang sambayanan. Pagbasa niya sa aklat ng Propeta Isaías. Pagkakaroon ng isang malaking liwanag, ang bayang malaang na nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, pinagdalan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng kanya, tulad ng mga taong naghahari na nasangsang na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkakalulit sa hugbo ng Madian. Pinali mo ang pangangkalos ng mga tagapaghirap sa kanya, sapagkat ang kanya ang nangangadirigma, ang lahat ng kasuotan din magsalubo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, binigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang makamahangang kalakayo ng makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan, malawang na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan. Ang ipagkakaloob sa kanyang ni David at sa kanyang paghahari, upang matagal ito at panamilihin sa katarungan at katuwiran. Ngayon at magpakailanman, isasagawa ito
Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng kapapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating mga pakikipag-isa ito, hiniran na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang mag-ibanag at walang kaligtasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kaya inalaga upang makinig sa kanan niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin naman siya dahil sa kanyang mahamahamang pagkalimit sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya namula ng mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pangyayari sa Panginoong Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hiling. Walang humpay na pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inalaala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama ng Panginoong Jesucristo. Pagkalooban na tayo ng Espiritu sa karunungan at ang tunay na pagkakilala sa Kanya. Nawaniwala ng Diyos sa inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawad sa atin. Ito ang kaluwalhatiang itinahal sa Kanyang mga hiniling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsibay po niyo. Sumainyo ang Panginoon. Sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong nga panahon iyon na lumapit si Jesus sa mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Tinawag ni Jesus ang kanyang isang bata, pinalayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito kapag hindi kayo nagbabago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapapilan sa mga pinagharian ng Diyos. Ang anuman nagkakumbaba sa gana ng batang ito ay siyang nakadakila sa mga pinagharian ng Diyos. Ang sinuman na tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng ating Ama. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa kapistahan ng Santo Niño, nakikita natin na mas malalim ang Ebanghelyo kaya ipinagkaloob na gagamitin natin para mapagmanayan natin ang hiwa at tinatawag natin hiwaga ng bata na si Jesus na isinilang sa sapsapan ng pag-iisip kailangan pero nagiging prinsipe ng kapayapaan at ng katarungan. Sa Ebanghelyo ni San Marcos ay pinahayag kung paano ang mga katangian ng mga bata
sinaway nila ang mga bata at nagagalit sa Jesus. Ganun lamang ang galit niya dahil ay patuloy nila pinuputya ang mga kabataan at pinalis. Kaya pinalapit ng Panginoon ang mga kabataan at ipinakaw ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. No? So sa Ebanghelyo ni San Marcos, ibig sabihin, pinagpala ng Diyos ang mga kabataan. Pangalawa, sa Ebanghelyo ni San Mateo, tumatanong ang mga alagad at sabi nila, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Tinawag ni Jesus ang isa sa mga bata at pinatayo sa mga pamilya at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo tumatanggap at tumutulad sa mga bata, hindi makapamilya sa pinakaharian niya. So, sa kalawang Ebanghelyo na ito, sinasabi natin kung paano pinapahalagahan ng Jesucristo ang mga kabataan. Ibig sabihin sa Biblia, pinapahalagahan niya ang mga kabataan. So, sinasabi natin ang kabataan ay kumakatawan ng mga may hina sa Biblia. Ito yung mga taong pinagsasamantalahan, ginagamit lamang, no? Kahit maliliit, no? Pinapatrabaho, no? At minsan ay ginagamit sa mga iba't ibang kalubuhan na gamitin ang kanyang kapangyarihan para lamang mapagsamantalahan ang mga bata nito. So, ang pangalawa, kumakatawan ng kabataan also ay yung mga pinagsasamantalahan sa ating lipunan. No? Minsan sinasabi natin, ito yung mga lahat ng mga nahihirapan. Nahihirapan na dahil sa tinatawag natin mga kagnanakaw at kurakot ng mga leaders natin sa ating lipunan. No? Hindi nila pinapahalagahan ang kanilang pagkatao. Wala ng mga tao tumutulong sa kanila, pero ginagamit sila lahat. Kaya mga kapatid, kaya gano'n ang aking pagmilay sa pangyayari sa ating lipunan dahil marami ngayon sa mga kapatid natin ang pinagsasamantalahan at ginagamit lamang dahil sa kanilang kapangyarihan at pagnanakaw o pagiging kurakot na pangulong sa ating lipunan. Kaya mga kapatid, patuloy natin pagnilayan at tingnan natin kung ano ba ang ating pagkitungo at pagkitungo sa mga bata sa oras na hinahatak ninyo ang isang maliit na bata at ang mga pagsasamantalahan sa kanila ay ginagawa nila ang tinatawag natin ang Diyos mismo ang magpag-usap sa kanila. Dahil ang mga kabataan ay patuloy na tinatawag natin pinapahalaga ng Panginoon. We are being yung tinatawag natin mga idea, mga kabataan are being favored sa harap ng Diyos. Kaya mga kapatid, patuloy tayo manalangin. Naway katulad sa mga kabataan, patuloy natin inibigay ang ating sarili sa Diyos para patuloy natin magawa ng iba't ibang mga kababalaghan at kabutihan para sa kapulitan ng Diyos at para rin sa mga mahihina sa ating lipunan. Dahil makis natin gusto na magpapasok sa kaharian ng Diyos, dapat tumulan tayo sa kaharian ng sa kanila ng mga anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag na natin ngayon ang ating Manitawa ng lahat at iba. Sumasampalataya ako ng Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon at Panginoon, na
siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa kamanyaman, pinagpakasak sa Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay hindi, nalaot sa kinaroroonan ng mayumaw, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tumulo tayo sa Diyos upang ganunan niya tayo tulad ng mga bata sumalapit sa kapagmahalan nating Ama. Sa bawat panalangin na itutugon, manaming o Diyos, pakinggan mo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Maging luwal na nawang kababaang loob ang mga pinuno ng simbahan upang makakaya ng mabuting balita sa kanilang pagtuturo at paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Gabayan mo ang lahat ng lingkod bayan sa iyong katotohanan upang maging daluyan sila ng iyong awa at pag-ibig. Lagi nawa nila sa alang-alang ang makapanan ng mga mamamayan, lalo na ng mga bata. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Mapakinggan nawa ng ating lipunan ang mga awa at lubos ng mga kailangan upang madama nilang sila'y mahalaga sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Lumagunawa tayo bilang mga deboto ng Santo Niño sa pamamagitan ng pagtulong natin sa mga batang nagdurusa dahil sa kapabayaan ng mga tao dapat na pumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Makarating nawa sa walang hanggang kaligayahan sa langit ang mga kapatid natin kumamana gaya ng ipinangako sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pamangailan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling mga pamangailan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Panginoon, patuloy mo nawa kaming bigyan ng lakas, pag-asa at sa aming paglalakbay patungo sa iyo. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pistahan ng banal na sanggol, paunahan mo ang aming pagdulog upang hanapin ang kanyang paghahain at ang tinamdan niyang kapatawaran ay pipinabangan namin sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo. itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang anak mo nga na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming na napakinabangan sa katauhan niya. Ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya
ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kaya ikaw ay lingid sa aming mata. Kagaisa ng mga anghel, nagsiawit ng papuri sa iyo, ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.